Hi, good afternoon. Kagigising lang. Actually, birthday ko kahapon, May 4. Pero, hindi nakapag-celebrate aside from, medyo hindi na hindi na bagay yata mag-celebrate. Um, Tawag dito. Kagigising ko lang kasi nung birthday ko, ang ganda ng regalo sa akin. Sumumpong yung vertigo. Ano ba to? Sumumpong yung vertigo ko. So, hilo talaga ang lola niyo. So, ngayon kagigising ko lang. Actually, it's 1:49 p.m. in the afternoon. So, matigas pa yung matigas pa. Hindi pa ako makaload, hindi pa kami kumakain. Tulog pa yung mga tao kasi dito pag ganitong weekdays, kami lang yung manugang ko, yung apo ko, at saka yung bunso ko. Since bakasyon pa. So, eto sana magluluto ako mamaya. Matigas pa eh. Anong hirap talaga pag hindi ka makabangon isang araw lang, napakadumi, lalo na dito sa probinsya kasi may mahangin, yung alikabok talagang maya-maya. So, ayan. So, for the meantime na nag-aantay ako, at tulog pa naman yung kasama ko. Nasira yung tong ko. Ako. Nabili ako sa OSI ng ito muna kakainin ko. Sabi ng apo ko, sino kausap ko? Ayan, yung mga subscribers. Say hi. Hi, please subscribe. Hi. Hi, subscribe. Bumili kasi kami ng ice cream. May nadaan. Dito may dumadaan ng mga nag-ice cream. Ganyan, yung mga nakaano. Dumadaan naman. So, pag may ganyan, ginagrab na namin yung opportunity na makabili. So, yun, nakabili ko ng ice cream. Maglola. Kami pa naman gising. So, ayan. Hindi ko alam kung kakain ko siya. Masarap to. Masarap din itong nabili ko so kasi mura lang to. 85. Ano ko na. Tawag dito. Air fry. Para bilis. Tipid din kasi sa kailangan magtipid din sa gas. Mahal kasi nga, ang mahal pa ngayon, 1,000. Ewan ko, dati kasi 1,700, baka naging 1,400 na lang din. Kasi bumaba na rin yung mga gasolina. So, ayan. Mag-air fry tayo. Ay, ayan. Tayo. Ay. Iba pala yung nasaksak ko sa initan pala ng tubig. Excuse me. Excuse me po. Ganyan kagulo ang bahay kapag hindi ako pag hindi ako ang kumilos. Sinasaksak ko muna. Kali pala yung camera ko. Ayan, saksak muna natin. E 20 minutes ko na lang para Ayan, mga bench.
Ayun, antayin na lang natin. Start muna magligpit. Ligpit. So, ito. Kagabi kasi nandito yung mga friends ng anak ko. Dito natin mag ay, ang gulo. Ang gulo. Marami pang dapat ayusin. Hindi na kasi kami masyadong makapag-ayos kasi pagka nagkapera, magawa na extension ng bahay. Kaya, linis lang talaga. Pero as is muna walang paggagawa. Like itong ceiling na to. Kasi ang baba. Ito yung mga bahay dati sa probinsya kasi nga dahil bukid. Pag bumabagyo, pag mataas ang bahay mo, lilipa rin lang daw yung mga bubong, mga ganon. Kasi mga kahoy pa noon eh. So ngayon, eto, as is lang, nilagyan lang namin ng ceiling kasi nakuha namin to. Wala pang ceiling, kaya sobrang init pa noon. So, ayun. Lagay ko muna itong mga bench. Kasi, para mamaya isang hugasan lang ako, tinatampak ko na muna lahat sa dito sa ano namin lababo para mamaya isahang ano na lang, isahang hugas na lang. Ayun. Ligpit muna. Para makita yung tabi natin. Kailangan magligpit. Ayun, antayin na lang natin yung fries. Gumagalaw yung aking ano. So, ito nga, ang dami ko pang liligpitin. Ang init, sobrang mainit. Sobrang init. Papakita ko sa inyo yung lilinisan ko. Nung nandito yung husband ko nung ano, Saturday and Sunday, hindi kami nakalinis. So, ayan. Ito yung mga lilinisan ko sa labas mamaya. Magwawalis. Ganito sa probinsya. Ayan. Malakas kasi kanina yung hangin. Ayan. Ayan. Ayan ang aking wawalisan. So, tignan mo. Ang wawalisan. So, ganyan yung dito araw-araw. Actually, hindi naman ako araw-araw naglilinis sa labas. Kasi hindi mo rin kakayanin. Maganda yung araw-araw ka maglilinis sa labas. Pero, hindi mo kakayanin kasi ang lawak nga ng bakuran. So, ang mangyayari, every weekend lang ako linis pagka wala na akong pasok. Pero sa loob ng bahay, as much as possible, araw-araw. Lalo na may bata kami. So, yun. Yun lang ang disadvantage dito. Wala pa kasi hindi ako makabili pa ng screen door, para katawag doon.
para yung alikabok hindi na papasok. Kasi kahit magwalis ka, kung nagwalis ka, tapos humangin sa labas, papasok ulit yung alikabok sa loob ng bahay. Unlike kung may screen door ka, ano, um, hindi makakapasok. So, malinis pa rin ang bahay mo. Plus may bata, hindi po sila nakakalipat. So, ganun talaga. Pagka may bata, di ba? Hindi agad makalipat. So, mga bench, antay lang natin matapos yan. Di ba, pakita ko sa inyo yung itsura nun. Ay, ano may kukwento ko sa inyo. Anyway, yun nga lang. Nung birthday ko kahapon, bali May 5 ngayon. Ayun, sinumpong ako ng birthday ko. Uminom lang ako nung yung dati ko to kasi may maintenance naman ako noon. Iba maintenance, kumbaga, every time na susumpungin ako, yun na yung iinumin ko, sabi ng doctor. So, from 8 naging 16 milligrams. So, tumaas. Kasi grabe yung hilo ko. Alam mo yung kahit nakapikit ka na, tapos umiikot pa rin yung paningin mo. Yung ganun. Kaya sabi ko, kakaiba to. Siguro dahil nung naging yung trabaho ko is nasa BPO, laging madaling araw ang pasok, tapos magkakaroon pa ng awag dito. Halimbawa, may mga time, alam mo, nagiging sakit ng mga nasa BPO. Ayan, there. Nagiging sakit ng sa BPO. Yan yung kahit na yung maiiyak ka na lang sa parang gusto mong matulog pero hindi ka makatulog. Alam mo yun, yung parang pagpipikit ka pero yung antok ka na sa ano mo. Pero pag pumikit ka, parang ayaw ko, parang hindi ka pa rin makatulog. So, ang lalabas, parang puyat ka pa rin hanggang sa umaga. Minsan, makaibit ka lang mga an hour, tapos magigising ka na or 2 hours makatulog ka, tapos hindi ka na ulit makakatulog. Gusto mo nang matulog kasi puyatan na naman sa gabi dahil nagtatrabaho ka. Hindi ka makatulog pa rin. Hindi ka pa rin makatulog talaga. So, kaya pagdating ng trabaho mo, minsan parang gumagano ka. Ganun. Kailangan, lalo na yung trabaho ko ngayon, hindi ka pwede magkamali. Masisita ka. Kasi hindi ka naman nagko-calls. Buti nga hindi ako nagko-calls. Pero kung nagko-calls ako, baka kung ano-ano naman sinasabi ko. Kasi meron ako noon. Yung nasa call, nagko-calls pa ako. Sa office pa kami. Yung nagre-report pa sa office. Talagang, yung naranasan ko yung gano'n na talagang halos hindi nakatulog. Parang buong araw, gising ka. Tapos pumasok ka. Tapos nagko-calls ako. Tapos biglang, hindi ko naramdaman, nakatulog pala ako to. Nauntog ako dun sa computer ko. Kasi nilalapit ko sa akin yung computer kasi dahil malabo na yung mata ko. Kahit na nakasalamin, gusto ko nakikita ko kasi ganun talaga. So, yun ang nangyari. So, kaya sabi ko, hindi na mauulit. Pero mauulit pa rin talaga kasi pag ganito trabaho mo sa BPO, hindi mo maaaring maranasan yun. Kung hindi ka BPO daw. Kasi hindi ka trabaho. So, yun na nga. Yun yung work ko, line of work ko. Kaya ngayon, hindi ako pumasok. Kasi nga, aside from birthday ko, syempre, gusto ko rin makapahinga dahil sumumpo nga yung birthday ko. Pero before, kahit birthday ko, pumapasok ako. Kasi weekend naman, wala kaming pasok. So, tapos nandito naman yung husband ko at yung anak ko. Tuwing weekend lang din naman. So, okay lang na pasukan ko at saka nasa bahay naman ako. Sa tanda ko na to, hindi na ako yung naghahanda, hindi na ako yung minsan kumakain sa labas, magluluto lang ng weekend. Yung weekend ng birthday ko, yung husband ko. Tapos, kakain kami sabay-sabay para pa rin kami. Sama-sama pa rin kami. Yun lang ang maganda kapag halimbawa, yung lalaki yung husband mo, tapos, syempre lalaki yung husband ko. yung anak ko, tapos nakakuha ka ng bahay.
nakapagpatayo sila sa ano, although hindi pa tapos, konti pa. Pag nakalipat, nandyan lang anak mo, unlike yung sa iba, yung layo ng anak mo, bibihira kayo magkita. So, yun lang ang sana gusto namin, yung bang andito lang din yung mga anak namin. So, ayun, yun na nga. So, libot ko kayo. Ito yung, ano, ito, yan. Mainit pero mainit talaga. Ito. Yan, ayan yung gilid. Pero yung, ito, hindi naman amin na yan. Kasi, so, ayan. Dumi talaga. Ito yung mga crayfish. Crayfish ng anak ko. Tapos ito na yung napa-extend na bahay. Ito na yung bahay namin na-extend, pang-extend. Ginawa ko munang labahan. Kasi nga, papagawa pa. Kasi yan yung bahay ng anak ko. Napagawa ko pa lang din. Ayan. May wala pang bintana, kulang pa. So, ayan. Ayan na. Yun ang aming lupa. Ito yung extension ng bahay. Ito yung magiging parang kusina. Extension ng kusina pag binasag. Dito na magiging kusina namin. Tapos, ito, ayan. Tatanggalin na rin yan. Yan, tatanggalin yan. Diyan ang daanan sa anak ko. Kasi doon ang magiging ito yung kwarto na pangalawa namin. Kasi sa ngayon, isa pa lang ang kwarto. So pagka nagkapera ulit, magpapagawa para sa pangalawang kwarto para sa isang anak ko. Since dalawa lang naman ang anak ko. Tapos lilipat na sila sa bahay nila. So, kaya dalawang kwarto lang. Isa sa amin, mag-asawa, tsaka isa sa anak ko. Diba? Ang init. Ayun. Ay. Ang hirap talaga pag hindi pa sanay mag-vlog. So, pasensya na mga bench kung alam mo yun. na sasabak kayo sa aking mainit. At least, ako lang nainitan. Diyan lang kayo. Okay? Babalikan ko kayo mga bench. Dito ko inilalagay yung yung pagtuyo na yun na itong mga plato, dito ko na nilalagay. So, sandali lang at ako gagawa muna habang tayo nagkukwentuhan. Kung may mga tanong kayo mga bems, just comment down below. At like at mag-subscribe na din kayo para tuloy-tuloy ang kwentuhan natin. Ayun. Ay, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang kakain na rin ako. Gutom na ako mga bems. Ay nako, sandali. Lalapag ko muna. Para i-ano ko yung mga plato. Tanggalin ko na sa mga patiktikan. Kasi nasa patiktikan pa. O yung mga plato. Ayan. Nasa patiktikan pa. So, ilalagay ko na sila sa kanilang tamang lugar. Sa tamang lugar, nilang tamang lugar. Wait lang, mga bench. Ito na yung mga plato, ilalagay ko na dito.
Nag-us-us naman ng konti ang dahon. Kunti na lang. Kakain na ako. Nakagutong mga bems. Yan ko. Ito mga to. Ito talaga maraming aso. Tsaka dito, parang kasama mo na yung mga aso pag halimbawa pagkain ng mga aso. Askals din. Pero wala na kaming askal. Ang meron kami, Shih Tzu, tsaka tsaka yung malaking aso. Yun ang aso namin, pero nasa likod, nakakulong. So, dito kasama mo, sinasaingan mo yung aso. Kasi yung pagkain din nila, yung kanin. So, yung kanin mo, bawa, kakain kayo. Kailangan magsasain ka para din sa aso mo. So, yun ang pagkain nila. Social, diba? Kasama sa ganito dito sa probinsya sa amin. Mga leftovers din yung iba, sasamahan mo, tapos sasamahan mo din ng tubig. Naamoy ko kasi baka may amoy ng tubig. Maya na ako magsaing mga bench. Okay, papahinga muna ako. Ayan, tapos na. Ayan na siya. Ilagay ko muna dito para Ito, luto na yung aking kakainin. Ngayon, i-enjoy ko naman yung aking leave. Actually, kahapon pa ako nag-leave Monday, Tuesday ngayon eh. So, ayun. Magre-relax muna tayo. Tapos, napun ako ng papanooran. Ayan, maghanap ko ng papanooran. Gusto ko yung mga nakakatakot. Ano ba naman? Yun na nga. Pero, habang naghahanap ako ng papanooran, story time tayo. Okay? Makain din ako. So, bale, na birthday ko, nagulat ako kasi habang May 4 na madaling araw na nagulat ako kasi paghiga ako na konti lang yung pagsumpong ng vertigo ko. Akala ko mawawala din kasi usually naman nawawala din siya. Tapos yun, marangkada na siya hanggang sa kinabukasan. Nahihilo na ako, tapos ulit na ako talaga na ako. Kasi kahit nakapikit ka pag yung vertigo ko, kahit na nakapikit ako, iikot pa rin talaga yung paningin ko. So, buti na lang, meron akong gamot, yung beta-histine na. So, yun ang tinitake ko, 16 milligrams, para mawala yung pagkain ko. Tapos, yun na, ang lungkot kasi hindi kami makaalis para kumain na lang sa labas. Hindi na rin kami nagluto. Pero dumating yung isang kasama ko sa office at saka yung dating kasama ko sa office, yung nila ako dito, nakain nila ako sa labas. Yun, kasi wala na, Monday kasi nasa weekday kasi namin asawa na ako sa panganay ko sa sa Manila. Kaya na birthday. Pero salamat na ako, naging okay na ako kasi ang hirap kaya na may birthday ka tapos may sakit ka. Marami doon. Hindi ako kumabibang sa ilang.
Ang tagal ko hindi, nasumbong ng ng vertigo. Ang takot din ako kasi ayoko mag-tukal. Ayoko ng ospital. Makain habang nalibigyan. Yun nga. So, pag umiinom ako noon ng beta-histamine, ano lang ako, nakahiga lang. Pero, mas mainam pa nga na hindi ako nakahiga eh. Kasi mas less yung hilo. Tamo yung humihiga ako, the more na parang umiikot yung excuse me, yung tingin ko, yung paningin ko, yung hilo ko. Pag pupunta ka sa CR, kailangan kang alalayan. Kasi parang, kasi ako yung pinipilit ko pa rin tumayo, maglakad pag may vertigo ako. So, pag iihi ka, dudumi ka, parang mas gusto ko nakapikit kasi pag minulat ko, parang talaga yung nakikita ko talaga yung gumagano'n talaga yung paligid ko. So, yun. Yun na isa sa mga hindi ko inaasang mangyayari sa birthday ko. Talagang one time lang pag-celebrate. Actually, hindi ko pa ka-birthday eh. Sunday pa lang. Yan. Pero nagkakaigi-igi naman ako nung mismong araw ng birthday ko. Kaya nang wala na yung husband ko tsaka yung anak ko nakalipas na. Kasi hindi sila pwedeng basta-basta makapag-off ba. Pero, medyo maahang lang. Sa Osay po ito winner. Pero yun nga, hindi, kasi ang vertigo, hindi mo alam kung kailan na-atake. Pero sa akin, usually, natatakot ako ganyan. Yun nga yung hindi ka makakatulog, yung dire-diretso na napupuyat ka. Minsan kasalanan ko rin kasi mag-scroll sa phone, ganun. Tapos nawawala na rin ang utok mo. Tapos makakatulog ka. Nasa di mo na mamalayan anong oras na hindi ka pa nakakatulog. Usually yun na nag-trigger rin sa vertigo. Ayaw ko lang sa inyo i-comment nyo kung nakakaramdam din kayo ng vertigo. Ano yung mga nararamdaman nyo, ano yung ginagawa nyo, ano yung mga sa tingin nyo nakakapag-trigger ng vertigo nyo. Tapos, ayun, yun lang mapapayo ko pagka nag-vertigo kayo, yung agad ng gamot, hindi pa kayo nakakapagpatingin. Magpatingin kayo kasi usually sa tenga yun eh. Sa something doon sa tenga kasi nakakaano sa utak yun, mas malapit. Na-explain naman ng doktor yan. Ibigyan ka ng gamot, wag kayo basta iinom ng gamot. Hindi yan nakukuha sa Vicks, hindi yan nakukuha sa mga na kailangan mo talaga uminom ng gamot. So, yung mapapayo ko lang sa mga hindi pa nakakapagpatingin tapos nakakaranas sa pagkahilo bigla. Magpakonsulta na kayo para yung tamang gamot nang ibibigay sa inyo, tamang dosage, ganyan. So, kapag nag-vertigo kayo, pag humihiga kayo, elevated yung kung magdadalawang unan kung kaya. Kasi minsan, pag left side, naka-left ka, nakahiga, lalong ikot ang paningin mo. Parang may ikot lalo, kahit nakapikit ka, may ikot talaga yung pakiramdam mo ko siya, parang makaramdam ka na pagsusuka. So, ganun, ingat-ingat lang din kasi iwasan yung talaga yung lalo na may edad na pag na-diagnose ka na may vertigo ka, DEMS, kailangan mo na talaga ng may lagi ka may gamot. Kasi hindi mo alam kung gano'n siya atake. Kaya, yun lang mga DEMS. Kung yung hayaan lang yung vertigo mo. Ha? So, paano ubusin ko mga pagkain ko? Ha? See you. Don't forget to subscribe and like the video para mas makapapuntahan pa rin tayo. Thank you. God bless.